Patricia Personover Voice. Did you see it, Dad? Muryot na tanong ko kay Daddy nang pareho naming nakita na sinundan ni Kian si Hailey sa restroom at sinadya pa nitong hintayin ang paglabas nito. I know what's on your mind, baby. Pero hindi natin basta-basta pwedeng kalawin ng babaeng iyon at may connection siya kay Knight Montefalco. Baka magkaproblema tayo. Kailangan na planuhin nating mabuti ang gagawin natin para mawala sa landas ni Kian ang babaeng iyon. Pero Daddy, baka kapag hindi pa tayo kumilos ngayon ay tuluyan na niyang maagaw si Kian sa akin. Don't panic, okay? Akong bahala. Basta, huwag kang lalayo kay Kian. Bantayan mo siyang mabuti. Bili ni Daddy sa akin. I trusted him a lot at hindi ako magtataka na isang araw ay hindi na mag-cruise ang landas namin ni Hailey. I know my father. He's willing to do everything for me because I'm his only daughter. Wala nang iba. Kaya humanda kang Hailey ka. Pagsisisihan mong nagkakilala kayo ni Kian at sisiguraduhin kong hindi matatahimik ang buhay mo hanggat hindi ka kusang lumalayo kay Kian. Maarte kong hinawakan ng kupita na nakapatong sa table at tinungga ko ang natitirang laman nito. Tinaasan ko ng kilay si Hailey habang nakikita kong tahimik itong nakaupo kung saan kasama nito ang pamilya Montefalco. Gwardyado ito ni Knight na halatang may gusto sa babaeng iyon sa paraan pa lang ng pagtiting nito dito. Kaya siguro galit ito nang makitang magkausap si Kian at Hailey. Napakalanding babae. May Knight Montefalco na pero kinakalantari pa rin si Kian ko. Makikita mong babae ka. Knight Personover Voice. Hindi ko na kinausap pa si Hailey hanggang sa dumating kami sa kondo nito. I feel angry and pissed when I saw Hailey secretly talking with that Kian. Hindi ko maipaliwanag ang inis at galit na nararamdaman ko nang makita si Hailey kasama si Kian. I know they were friends, but it's not what I saw every time na nakatitig si Kian kay Hailey. Kahit na hindi direktang umamin si Kian sa babaeng gusto nito nang huli kami mag-usap sa bahay ni Hailey, ay alam ko naman ang totoong tingin nito kay Hailey. Wala akong karapatan para makaramdam ng selos na sa huli ay hindi ko maitatanggi nang makita ko silang dalawa na magkausap kanina. Kung pwede ko nga lang na itali sa katawan ko si Hailey para hindi lang mapalitan ng Kian na iyon, ay ginawa ko na. I will hold and hug her deeply that no one will ever grab her in my arms. Pagkabukas ng pinto ng kondo ni Hailey ay saglit niya ako nilingon. I automatically ask her if I can go inside so we can talk. Pasok po kayo, sir. Balik na naman sa dating paraan ng pagtawag nito sa akin ang ginawa nitong pagsagot. Thank you. At nauna na itong pumasok sa loob at sumunod ako. I suddenly closed and locked the door. What do you want, sir? Coffee or tea? Yun lang po meron dito. Alok niya sa akin habang binubuksan ang cabinet ng mga stocks nitong pagkain. Just the coffee. Umupo ako sa sofa at hinintay ang pagbalik niya dala ang tasa ng kape. Coffee, sir. Inilapag nito ang tasa ng kape saka umupo sa sofa. Sinadya nitong umupo na may distansya sa akin. I saw a hint of nervousness in her face. Wala naman kaming ginagawa na dapat nitong ikatakot pero hindi nito makuhang titigan ako ng diretso sa mata. Samantalang ako ay lantaran ko siyang tinitingnan even if there is a chance that she will ask me why. Kung bakit palagi ko siyang tinititigan at hindi ko mapigilan ang sarili ko in doing that from the very start. Sir, may gusto lang po sana akong itanong. Ito na ang unang nagsalita. I have a guest na itatanong nito sa akin ang tungkol sa sinabi ko kanina sa pamilya ko na siya ang fiancé ko na matagal nang hinihintay ng mga ito na ipakilala ko sa mga ito. Kaya bago niya itanong sa akin ang bagay na iyon ay inunahan ko na siya sa pagsagot. I just need to do that for them to stop asking about my plans in marrying someone. You know that? Sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala siya but that is the only reason I need to tell her why I suddenly said those words. Hindi ko kayang aminin sa kanya na sinadya kong sabihin sa pamilya ko na fiancé ko siya. And surprisingly, I felt happy after I announced it in front of my family. Ang sabi niyo po huli na ang ginawa nating pagpapanggap. Habol nitong tanong sa akin. It seems that she doesn't want to continue the role as my girlfriend. I felt sad with that truth.
Ganun ba ako kahirap kasama para iwasan niya ako ng sobra-sobra? I know, but I can still came here as your friend, right? Paninuguro ko sa kanya. That will be the last time na magpapanggap kami, but it will not be the last time na magkikita kami. And I'll make sure of that. Hindi agad nakasagot si Hailey nang tanungin ko siya tungkol sa bagay na iyon. Kaya tinitigan ko siya ng diretso sa mata. I don't care kung anong iisipin niya tungkol sa akin. But I need her answer and assurance that I can still see her after this night. Oo naman po, sir. Pwede po kayong pumunta dito kung may kailangan kayo o gustong sabihin sa akin. Pero paano kapag nalaman ng mga magulang mo na kasinungalingan lang lahat ang tungkol sa pagiging fiancé natin? Alangan itong tanong sa akin. Medyo nakahinga ako ng konti dahil sa sagot niya. Pero nang tanungin niya ako muli tungkol sa pagpapanggap namin ay hindi ako agad nakasagot. Kahit naman nagpapanggap lang kami na may relasyon ay hindi pa rin ako papayag na hindi ako mapalapit sa kanya. So I will use the chance na makita ito para mapalapit dito. Ako nang bahala sa kanila. Ang importante ay hindi na sila magtanong ng tungkol sa bala kong pagkakaroon ng pamilya. Paniniguro ko sa kanya. And thank you, Hailey, for all the favor you've done to me. I owe you a lot. But please, kapag tayo lang dalawa magkasama, kindly not use to me those aging words like sir, po, or opo. Would you please do that? Amo ko kayo, sir. So there's no way but to call you sir. Giit nito sa akin. I just give a deep sigh and simply smile at her. Okay, fine. If that's what you want. Pagsuko ko sa kanya, nanatili pa ako ng ilang minuto sa kondo nito bago ako tuluyang nagpaalam kay Hailey. I know it's already late but I still wanted to prolong in her condo to talk to her and see her beautiful face. Goodbye, sir. Paalam nito sa akin nang ihatid pa niya ako hanggang sa pinto. Nakabukas na ito na parang gusto na talaga niya akong umalis. I don't know how or where I got the urge to kiss her in the cheeks but I did it. Hinalikan ko siya without any permission at hindi rin na-anticipate ni Hailey ang ginawa kong iyon. Nagulat, napatulala at hindi ito nagsalita agad nang gawin ko iyon. It's just a simple kiss on the cheek but it seems that it's really a deep kiss on her lips based on her reaction. Oh, go ahead. Paalam ko sa kanya. I did not say anything about why I kissed her, but I mean it. I really intended to kiss her because that's what my heart is telling me. Pero hindi ko kayang aminin sa kanya ang bagay na iyon. Hindi na ako nakuhang sagutin ni Hailey dahil sa ginawa kong paghalik sa kanya. Sunod ako napatitig sa mapupula nitong labi. Higit pa sa paghalik sa pisngi ang ibinubulong ng utak ko na gusto kong gawin sa kanya ng mga oras na iyon. Pero muli kong pinigil ang sarili ko. I wanted her in my bed, but I shouldn't force her. I want her to be with me because she asked for it and we want it both. I don't know when, but I'll make sure it will happen soon. And before I forget everything about temptation, I choose to leave her and let sleep in my mattress. She didn't know I own it. One night, I'll sleep there again with her naked body. Hailey Crossover Voice. Ilang ulit ako nagpabaling-baling sa higaan ko, pero hindi ako talaga makatulog. I should be sleeping by now with my soft mattress and cool air coming from the aircon inside my room. But that's not what happened. Nanatiling nakatitig ang mga mata ko sa ceiling lamp ng kwarto ko habang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga nangyari sa party hanggang sa makauwi ako ng kondo kanina. Masyado nang naging komplikado ang lahat ng mga nangyayari sa amin ni Sir Knight. Hindi ko inaasahan na ganoon ang aabutin ng aming pagpapanggap. Malaking kasalanan iyon sa mata ng maraming tao at hindi ko sigurado kung mapapatawad ako ng mga magulang nito kapag nalaman ng mga ito na nakipagsabuatan ako sa anak nila para magpanggap bilang girlfriend nito. Mukha pa namang mabait ang mama nito na si Madam Agnes. Maging ang ama nito na si Mr. Leonardo Montefalco ay matapang pero mahal na nito ang mga anak na lalaki nito. Niyakap ko ang isang medium size na manika na palaging nasa ibabaw ng kama ko. Naisip ko na naman ang gwapong mukha ni Knight Montefalco.
Kahit ilang beses kong burahin sa isipan ko ang imahe niya, ay hindi ko magawa. Ang lahat ng bagay na tungkol sa kanya'y paulit-ulit na rumirehistro sa utak ko. Unti-unti ko nakakabisado ang kilos niya, ang amoy niya, ang masayang pakiramdam na naidudulot niya sa akin kapag kasama ko siya. Parang ang swerte kong babae sa tuwing kasama ko siya, hindi dahil mayaman siyang tao at maraming nakakakilala sa kanya, kung hindi ang kakaibang pakiramdam ko sa tuwing tinititigan niya ako sa mata. Kulang na lang ay magulo ang buong sistema ko sa bawat hawak, dampi at paglapit niya sa akin. Siguro nga ay kainosente ang masasabi ang nararamdaman ko dahil kahit kailan ay hindi ko ito naranasan sa kahit na sinong lalaki, maliban sa kanya. Dahil kay Knight Montefalco ay unti-unti kong hindi nakikilala ang aking sarili mula sa dating Hailey na walang pakialam sa mga lalaki. Nabubuhay ng tahimik at malayo sa anino ng mga lalaking walang ginawa kung hindi amanloko ng mga babae at sa huli ay iiwan lang na luhaan. Dahil kay Knight Montefalco ay nagkaroon ako ng interes na maramdaman kung ano nga ba ang tunay na pakiramdam na mahalin ng isang lalaki kagaya ng paraan ng pagmamahal ng isang babae sa lalaki. Pero sa tuwing may isip ko ang mga nangyari sa mga magulang ko, bumabalik lang ang lahat ng pag-asang iyon sa kabiguan. At mula doon ay bigla ko naisip si Kian at ang huli naming pinag-usapan kanina bago kami nakita ni Sir Knight na magkausap. Hailey, bakit ikaw ang kasama ni Sir Knight dito sa party? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niyang iyon. Siguro nahalata nito ang kabang nararamdaman ko kaya muli niya akong kinausap. Nagulat lang ako na makita kita dito, Hailey. Ako din, Sir Knight. Nagulat nang makita kita dito. Kasi kung hindi mo kayang sagutin sa ngayon ang tanong ko, sana ay isang araw makapag-usap tayo. Yun tayong dalawa lang. May importante sana akong gustong sabihin sa'yo. Medyo naguluhan ako sa sinabi niya pero baka sa mukha nito ang takot at pagod na hindi ko maipaliwanag. Baka may problema ito na hindi basta masabi sa iba, kaya parang ang hirap para dito ang magtapat sa akin. Parang may bumabagabag dito na hindi ko maintindihan. Napansin ko iyon dahil hindi ako sanay na ganoon siya kapag magkausap kami. At bigla ko naisip na baka dahil sa nakita nitong magkasama kami ni Sir Knight, kaya ito malungkot. Hindi naman sa ganun, pero magkaibigan lang kami ni Sir Knight kung yun ang iniisip mo. Paninigurado ko sa kanya. Bigla ang pag-aliwalas ng mukha nito dahil sa sinabi ko. Alam ko naman yun, Hailey. May tiwala ako sa'yo. At hindi ako basta mag-iisip na masama tungkol sa'yo. Halos masamid ako sa sinabi niya. Kung malalaman lang nito ang pagsisinungaling na ginagawa namin ni Sir Knight, ay baka mag-iba na ang tingin nito sa akin. Kaya bigla na lang ako natahimik. Hailey, untag nito sa akin. Napatingin ako sa kanya mula sa pagkakatitig ko sa malawak na landscape garden ng hotel. Bakit? Pwede ba kitang makausap sa ibang araw? May... Naputol ang sasabihin niya nang biglang dumating si Sir Knight at tumabi sa akin. Walang ibang nasabi si Kian kung hindi ang ipakita ang galit sa amo namin na nasa harapan namin ng mga oras na iyon. Visible ang tinitimpi nitong inis at galit, lalo na't bigla na lang akong hinapit sa bewang at pagdaka ay inilapit sa katawan ni Sir Knight. Hindi rin ito binitiwan ng isa kong kamay hanggang hindi kami nakakabalik sa table kung saan kami unang umupo. Napabuntong hininga ako na magbalik sa kasalukuyan ng aking isip. May parte ng isip ko nagsasabing hindi ko dapat maramdaman ang pagkalitong nararamdaman ko ngayon dahil walang ibig pakahulugan ng lahat ng ginagawa ni Sir Knight sa akin, kung hindi purong pagpapanggap lamang. Pero may parte naman ng puso ko ang umaasang sana itotoo na lang ang lahat ng nangyayari sa amin na hindi ko inaasahang magugustuhan ko sa huli. Muli kong niyakap ang stuffed toy na nasa gilid ko at nilaro-laro ko ang maliit nitong ilong sa aking muka. Hanggang sa kusa na akong inantok at nakatulog sa pag-iisip ng mga bagay na nagpapagulo ng takbo ng puso't isipan ko. Sa simula pa lang na nakilala ko si Knight Montefalco. Charming personable voice. Nakatingin ako sa magandang view mula sa glass window ng opisina ni Knight. It's been many years since the last time na nagpunta ako sa lugar na ito.
At nagsimula ang lahat na magkita kaming muli sa bar ng gabing iyon kasama ang ipinakilala nitong girlfriend na si Hailey Lopez. I thought it was all about hurting and getting even on me dahil sa ginawa kong pag-iiwan sa kanya. Kaya niya pinakilala si Hailey sa mga kaibigan namin bilang girlfriend nito. But in all my dismay, I found out that everything about them is true when I saw their pictures in the magazine and newspaper this morning. The hottest bachelor of Montefalco sibling, Knight Montefalco, is now engaged. Yun ang bumungad agad sa akin nang buklatin ko ang dyaryo na nakapatong sa table ng umagang iyon. Hindi ko agad pinaniniwalaan na magpapakasal na si Knight Montefalco. Lalo na't naniniwala pa rin ako na hindi niya ako tuluyan pang nakakalimutan. Pero nang tingnan ko kung sinong babae ang sinasabi sa article na mapapangasawa nito, ay doon ko napagtanto na totoo ang lahat ng namamagitan sa dalawa. Si Hailey Lopez ang masaya at nakangiting babae na kasama ni Knight sa company party ng mga Montefalco. At sinabi nga sa article na malapit na raw magpakasal ang dalawa at matagal nang kakilala ng mga magulang at kapatid ni Knight si Hailey. I felt uneased when I found out everything about them. Hindi ko lubusang matanggap na makakaya akong kalimutan ni Knight nang dahil sa Hailey Lopez na iyon. Kaya nagpunta ako sa opisina nito para kausapin ito. Sir, tumawag po sa akin si Laura na may naghihintay daw po sa opisina niyo ngayon at ayaw niyang pumayag na hindi kayo makausap. Who's that? Charmaine San Pedro, sir. Inform Laura that I will talk to her. Okay po, sir. Sa loob niyo na lang daw po intayin si Sir Knight. Sabi ni Miss Miley, papunta na daw po sila dito. Okay, huwag mo na ako samahan sa loob ng office niya. I can manage. Utos ko sa isa sa mga secretary ni Knight. I clearly remember our last conversation many years ago. I've dropped in our relationship since college, and I felt being away with him is the best thing I need to do. Nagkaroon ako ng sekretong relasyon kay Carlo, isa sa mga anak ng kaibigan ni Daddy. Dahil doon ay nakipaghiwalay ako kay Knight at sumama dito sa ibang bansa. Ang buong akala ko ay magiging masaya ako sa piling niya, pero hindi. Hindi ko maramdaman sa kanya ang saya ng unang maging kami ni Knight. And I admitted that what I've done to him is not right. Totally wrong. At kung bakit kami magkasama hanggang ngayon ni Carlo is because of our personal needs. But in the end, we are nothing but a sex partner. So, I've decided to came back and to see Knight. I wanted to say sorry for everything I've done to him, pero hindi ko iyon nagawa nang muli kaming magkita dahil kay Hailey. He looks happy with her, at yun ang hindi matanggap ng ego ko. Masaya ito sa piling ng ibang babae samantalang ako'y nagdurusa at hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat sa aming dalawa. I suddenly stopped thinking about our past when the door opened. Nagtama agad ang mga mata namin ni Knight. Hindi katulad dati na puno ng pananabik ang mga mata nito kapag magkikita kami. Ngayon ay mga matang walang emosyon ang nakikita ko sa kanya. What are you doing here? Galit agad nitong tanong sa akin. I chose to remain calm. Kailangan kong maibalik ang lahat sa amin ni Knight. Sinadya kong maging malungkot ang itsura at unti-unti akong lumapit sa kanya. Knight, can we talk? Naiiyak kong tanong sa kanya. For what? Matigas pa rin itong sagot sa akin. I've sensed a feeling of irritation on his face but I am determined to win him back. About us. I saw him suddenly smirk and gave me playful smile. There's no us, Charmaine. Remember? Knight, please. I'm sorry, okay? And I beg for your forgiveness. Let's fix what was broken before in our relationship. Question ko. Sa pagkakataong iyon ay mas lalong nanlisik ang mga mata ni Knight habang nakatitig sa akin. Are you out of your mind, Charmaine? We're done. Many years ago, okay? Wala na tayong dapat ayusin o kahit nabalikan pa. Inihagas nito sa couch ang suot nitong coat at napatuwid ako ng tayo. Ito ang unang beses na pinagdabugan niya ako. Magpapaliwanag ako, Knight. Hayaan mo sana na maayos pa natin ang lahat sa atin. Pagmamakaawa ko. Wala na tayong dapat ayusin, Charmaine. At please lang, umalis ka na. And I don't want to be rude to you.
After all you've done with me. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, Knight? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? The days that we were happy with each other? Nakalimutan ko na ang lahat ng meron tayo, Charmaine. And just to inform you, soon I'll be getting married. So please, ayoko mag-away kami ni Hailey nang dahil lang sa'yo. Pinatawad na kita, so sana pareho na tayong maging masaya na lang sa mga kanya-kanya nating buhay ngayon. Pinal na sabi ni Knight sa akin. Nakaupo na ito ngayon sa swivel chair nito, throwing me murderous glance. Mahal mo ba talaga ang Hailey na yan? Ako ang mahal mo, hindi ba? Ako lang ang babaeng minahal mo and I'm sure of that. Paratang ko sa kanya. Nahampas kong ibabaw ng table nito sa galit na hindi ko mapigilan. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni Knight na lalong nagpainis sa akin. Charmaine, we're not young teens anymore. At mas lalong hindi na tayo bata na nang makipaghiwalay ka sa akin. At pinili mo ang lalaking yun over me. Nagulat ako sa sinabi niya. Alam pala nito ang tungkol kay Carlo. Bakit ba ako magtatanong? He has all the access para malaman ang lahat tungkol sa amin ni Carlo. Simula nang makipaghiwalay ako sa kanya. Bakit parang nagulat ka pa, Charmaine? Ang akala mo siguro hindi ko malalaman ang ginawa mong panluloko sa akin, tama ba? Nakakainsulto nitong paratang sa akin. Let me explain everything, Knight. Explain what? Dumagundong ang buo at malaking boss nito sa loob ng opisina nito. Hindi agad ako nakasagot. I should beg for his forgiveness at hindi ko makukuha iyon kung makikipagmatigasan ako sa kanya ngayon. If you wanna know everything, magkita tayo bukas. Isasend ko sa iyo ang address at sana'y pakinggan mo mga paliwanag ko sa iyo, Knight. Sinadya kong umiyak sa harap nito at magmukhang kaawa-awa para maging makatotohanan ng lahat na talagang nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa kanya dati. Kinuha ko ang pouch na nailapag ko sa table nito at walang ano-ano na umalis na ako sa opisina nito. I know that he's still eyeing on me hanggang sa makalabas ako ng opisina nito. Determinado ako makuha siyang muli, kaya nakaisip ako ng plano para magawa ko ang bagay na iyon. Hailey's person over voice. Nagulat ako sa biglang paghawak ng isa kong kasamahang flight attendant sa braso ko at parang kilig na kilig ito na hindi ko malaman kung bakit. Joyce, bakit ka ba tili ng tili dyan? Inosente kong tanong. May hawak itong newspaper na bahagya pang nalukot dahil sa walang pigil nitong tili. Nasa loob ng kusina kami ng cabin at kasalukuyang inaayos ang mga pagkain sa malaking oven. Bakit hindi mo sinabi sa amin na ikaw pala ang mapapangasawa ni Sir Knight Hailey? Ma'am Hailey pala. Kinikilig nitong tanong sa akin. Nagsilapitan pa ang tatlong mga kasamahan namin kaya medyo kinabahan ako at baka makita kami ng head cabin crew at mapagalitan pa kami pare-pareho. Ano ba yun? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanggi ko sa tanong dito sa akin. Sus! Nagkukunwari pa siya. Eto oh, nasa dyaryo kayo ni Sir Knight. Ipinakita nito sa akin ang dyaryong hawak nito. Oo nga, Hailey. Ang swerte mo naman at ikaw mapapangasawa ng amo natin. Napangiwi ako sa harapan nila at wala talaga akong ideya kung paano nila nalaman ang sinasabi ng mga ito na pagpapanggap namin ni Sir Knight tungkol sa pagiging peking magfiancé namin. Hindi naman siguro nito sinabi sa kahit kanino ang tungkol doon at bigla kong kinuha ang newspaper na hawak ni Joyce at doon ko nakita ang lahat. Nasa dyaryo ang mukha ko kasama si Sir Knight. Ang kuhang litrato namin ay noong magkakasama kami kasama ang mga magulang nito at dalawang kapatid na lalaki. Bakit kailangan pang may headline ang mukha ko sa dyaryo? Napaiwas ako ng tingin sa mga kasamahan ko na titig sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat ko sabihin sa kanila dahil wala namang sense kung ipagtanggol ko pa ang sarili ko. It's all written on the newspaper. Sana all may mapapangasawang isang Knight Montefalco, no? Naiinggit na sabi na Roxy. Matagal na itong crew sa Montefalco Airline at still single pa rin ito. Naghahanap kasi ito ng mayamang boyfriend sa bawat flight. Isa ito sa mga flight attendant. Napangiwi na naman ako sa sinabi nito. Uy, hindi siya nag-react.
Ilang taon na kayo mag-boyfriend ni Sir Knight bago kayo maging mag-fiancé? Sunod na tanong ni Joyce sa akin na hindi ko naman napaghandaan. Kasi, go back to your work, girls. Kanina pa hinihintay ng mga pasahero ang mga pagkain nila. Biglang dumating ang head crew namin kaya medyo nakahinga ako saglit. Yes, ma'am. Ako na ang unang kumilos at nagsisunuran na ang iba. Hailey, mamaya ikwento mo ang lahat sa amin na. Habol na bulong ni Roxy sa akin na muling ikinaasim ng mukha ko. Ay, bakit ba ako palaging nalalagay sa sitwasyon na halos wala akong magawa? Nang dahil kay Knight Montefalco. Ilang araw na rin na hindi kami nagkikita ni Sir Knight. Pabor naman sa akin iyon dahil madadivert sa ibang atensyon ko na pilit nitong ginugulo sa tuwing magkikita kami at magkasama. Pero may parte ng puso ko na nakaramdam na lungkot sa katotohanang baka nga hindi na talaga kami magkita at ang huling pagsasama namin ay noong gabing isinama niya ako sa party at pinakilala sa mga magulang nito bilang pekeng fiancé. Masakit pala ang mamiss ang isang tao, lalo na at hindi nito alam ang pagkamis na nararamdaman mo para sa kanya. Simula nang mabalandra ang mukha ko sa dyaryo na kasama siya ay hindi na ako halos nagtatagal sa pagbaba sa eroplano kapag tapos na ang ship namin. Ayoko kasing machismis na naman sa hindi totoong balita na nabasa ng mga kasamahan ko sa newspaper. Mag-isa ako nakaupo ngayon sa isa sa mga upuan sa departure area ng airport. Hinihintay ko si Jenny dahil may sasabihin daw ito saglit sa akin. Matagal na rin kaming hindi nagkikita at magkaiba kami ng flight kaya pumayag na ako makipagkita sa kanya. Malamang na alam na rin ito ang tungkol sa peking engagement namin ni Sir Knight. Hey, Hailey! Narinig kong bati ni Jenny sa akin na ikinangat ng tingin ko sa kanya. Jenny, ikaw pala. Kanina pa kita hinihintay. Alam mo ba yun? Kunwari ay pangungonsensya ko sa kanya. Naku, pasensya ka na, Hailey. At alam mo naman ang biyahe ng mga local flights, diba? Kaya babagal mga magsikilos ng mga kasama ko. Kaya yun, damay-damay sa mga gawain. Nauhuli din. Napatango na lang din ako sa sinabi niya at nauunawaan ko naman ang mga rason niya. Okay lang, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Napatawa ito, nalitaw ang mga mapuputing ngipin sa kamuling nagsalita. Kala ko'y galit ka, mahirap na. Makahulugan itong sabi sa akin. Nagtaka man ako sa sinabi niya, niyaya ko na lang siya na umalis na ng airport at baka kung saan pa makarating ang usapan namin. Sa isang restaurant kami pupunta ni Jenny. Treat daw niya ako at medyo malaki ang sinahod nito last week. Ako nga ang dapat naman libre sa'yo, Jenny. Biro ko nang naglalakad na kami papasok sa isang exclusive restaurant sa Taguig. Ano ka ba? Ayos lang yun, no? Madalas mo naman akong ilibre dati kaya ngayon ako naman lilibre. Nakangiti nitong sagot sa akin. Medyo malayo pang entrance door ng restaurant sa binabaan namin kaya naglalakad pa kami patungo doon. Habang naglalakad kami ay may ka-text si Jenny sa phone kaya nagpalingalinga na lang ako sa paligid sa kabuuan ng lugar na pinuntahan namin nang aksidente kong makita si Sir Knight. Pasakay na ito sa kotse nitong itim. May kasama itong babae at hindi ako maaaring magkamali. Si Charmaine iyon. Tandang-tanda ko ang mukha nito. Ilang beses niya akong inirapan at tiningnan ng masama nung unang beses kaming magkita sa bar nang gabing nagpanggap kami ni Sir Knight na mag-boyfriend. Kaya hindi ako maaaring magkamali sa pagtiyak kung sino ang babaeng kasama nito. Si Charmaine iyon na siyang ex-girlfriend nito. Unang pumasok ng kotse si Sir Knight at ang driver naman na nagbukas ng pinto para kay Charmaine upang makapasok ito sa kotse na pagmamay-ari nito. Mabilis lang ang naging pagkilos ng mga ito at agad na nagmaniobra ang driver ng kotse at umalis na ang mga ito. Napakunot ang dalawa kong kilay dahil sa mga nakita ko. Kaya pala hindi na nito naisip na bumisita sa kondo ay may iba na itong pinagkakaabalahan. Malamang ay nagkabalikan na mga ito. Mabuti nga yun at nang hindi na niya ako guguluhin pa. Pero bakit may sakit ako na nararamdaman mula sa aking puso dahil sa katotohanang nagwakas na ang pagpapanggap namin na may relasyon na sa una pa lang ay mali na. Hailey, nakikinig ka ba? Untag sa akin ni Jenny na ikinagulat ko. Ha? Kanina pa ako nagsasalita dito. Hindi mo naman pala ako pinakikinggan. May himig ng tampo ang boses nito.
Nablangko kasi ang utak ko saglit matapos kong makita na magkasama si Sir Knight at Charmaine.